Good day po mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. At una po yung topic po natin ngayon sa po dun sa isang concern po ng ating followers about doon sa relationship nila ng kanyang agency at ng client. So dito po sa kanyang tanong sa akin, siya pa daw ang nare-report ng agency sa client nila. May mga ganun talaga. Kung minsan hindi natin maintindihan bakit ganun yung report ng isang officer sa kanyang agency. Hindi rin natin alam kung ano yung sitwasyon. Pero sabi niya, ini-implement niya ng tama yung policy, which is nakikita ko naman na kasi matagal ko na rin siyang follower na humihingi ng advice, which is alam ko naman na marunong siya sa trabaho niya at ginagampanan niya lang yung tungkulin niya. So mahalagang usapin po ito bilang sa isang security officer at nung kanyang agency between the clients. Kasi tandaan po natin ang clients ang isang daan o dahilan kung bakit nagmamaterialize ang tagal ng isang manang security personnel or ng officer sa kanyang agency. Kasi without the clients, paano susweldo ang mga security personnel? Especially the officer. Kasi ang officer, kumbaga, siya yung pinaka-way na ano ang ibig ipatupad ng agency doon sa client sa contract na ang gaganap para ma-implement yun is the officer na kanyang ibibigay doon sa kanyang mga subordinates. Despite sila pa hindi nagkakaintindihan, malaking problema. Pero dapat talaga ipinaglalaban natin yan. Kasi bakit? So ito po yung tatalakayin natin ngayon. Relationship po ng officer sa kanyang client. Kasi kung bakit binigyan din ko dito ang clients, kasi kapag maganda ang rapport ng client at ng officer, how much more ang agency? Magtatagal ang kontrata kasi maganda ang rapport ng officer at ng client dahil ito yung nagiging daan para higit pagtibayin ang kontrata or ma-renew. Diba? So dapat alam ng officer yung house rules. Ano ba yung house rules? Kung talagang ito house rules, implement natin ngayon. Kung may mga violator na mga staff ng ating client, dapat po nire-report natin yan. Gagawa natin ng report tayong mga officer, wag verbally. Kasi kung minsan nami-misinterpret ng mga staff ng client na masyado tayong, yan na yung term, layman's term, nasipsip sa aming boss. So gagawan din tayo ng mga kwento niyan or hanapan din tayo ng butas. Mahirap po yung gano'n. Lahat tayo hindi perfect. Ibig sabihin, nagkakamali. Pero pag dumating sa point na nagbabangga ng staff and then ng officer, especially yung mga security, magulo na po yan. Kinakailangan po ang officer siya mag-handle. Paano? So una, lagi po tayong nakakonect sa ating admin manager. Siyempre may mga admin po ng ating building. Ano po? So connect tayo dun mga officer. Dapat yun lang yung pinaka way natin para ma-handle ng tama. Huwag kung kanin dapat yung pinaka manager po ng building dahil siya naman talaga yung pinaka head nung ating company kung saan tayo naka-assign. Ngayon, kapag nagawa natin ng report, yung nakikita natin, mga napapansin natin, huwag direct tayong mag-i-inform doon sa mga staff kasi magkakaproblema, magkakaroon ng friction. Ngayon, aralin ng house rules, based on the house, gawa ng report na ito po yung nababayulit ng staff po natin na kinakailangan po natin may re-recommend ko po ganito kasi based po sa aking observation, nako-compromise po ang safety and security if it's possible or na nauubos yung oras nila sa mga ganitong bagay lang, which is na binabayaran tayo ng company, di ba? So maganda yung ating meeting, hindi nyo dahil kalit ka lang sa staff, kaya ganito, hindi ka lang napaboran, mahirap din doon. Kailangan wag tayong maging bias, dapat pantay-pantay po. Kaya nga dapat tayong mga officer, wag masyado tayong close sa mga staff. Kumbaga may boundary palagi. Kasi mabibigyan talaga ng kulay yan. Hindi mo na mare-report o pag na-report mo, kung minsan may nakita sa'yo mali, madadali ka din. Kumbaga dapat may boundary at be professional pagdating sa pag-inform. Wag nung verbally nasasabihan mo. Dapat laging connect tayo sa manager para siya din yung magbibigay ng utos kung sino man yung nag-handle sa ganyan mga staff. Di ba? Kasi siyempre sa company meron yung mga security personnel, may mga maintenance, housekeeping, and then admin, or kung ano pa man. Siyempre, may kanya-kanyang department yan, or iba-iba pang agency. So, kailangan mabigyan natin ng maayos
Dahil since tayo nagpapatupad ng rules, hindi lang sa company, siyempre natural, rules din yan ng mga staff. Diba? So, kunyari, dapat sa uniform, naka-uniform sila during tour of duty, minsan iba hindi. So, inform natin sa ating admin para siya na yung pagsabi, sige, gawa mo ng report. Dapat ganun po lagi. Para makita na alam natin, nakokonect tayo doon through channel. Hindi yung tayo mismo nag-i-inform. So, ingatan po natin mga officer para hindi nagkakaroon ng problema. Siyempre, pag sinabi ng ating manager, sige, pakigawa ng report, ikagawa natin ng report. Base sa ini-inform mo. Or kung kailangan mo na gawa ng report, gawa na, black and white, and then ipa-receive natin sa ating admin. Wala namang ano dun eh. Kaya kailangan, nasa inyo lang mga security yan. Dapat, na-preserve natin na hindi ma-inform sila, malaman na ganito yung ginagawa. Dapat po, sekreto. Kaya, mahirap kasi pag dikit-dikit na ang guard, ang mga staff. So, nababurn na yung mga dapat supposed to be pang security. Kasi, dapat yung mga information, especially yung mga mahalaga, yung confidential, dapat nami-maintain natin na hindi naglilig po yan. Para nang sa ganon, makikita nila yung intact na mga, especially po yung dapat sa ating detachment, tayo mga security, especially the officer, na-handle natin na maayos yung mga tao natin. Kasi pagka yung mga yan, na nakitaan tayo na tayo din na may pagkukulang despite napakahigpit mo or nasa tama naman, kaya lang minsan di ka rin nagiging consistent, mababalik din po sa iyan. Kailangan ko yung sinabi, consistent tayo. Hindi tayo matapang, hindi tayo arrogante. Ibig sabihin, nasa puso yung pagtatrabaho natin na trabaho lang ito para makorek sila nang hindi na lumaki pa yung problema. Hindi po ba? House rules, napakahalaga po. Next, coordination palagi doon sa ating manager. In eventually, sa sinabi ko nga, connect po lagi. Ma'am, kailangan po na ito or set. Si boss nyo, ito po yung aking suggestion. Ganito po, ano ba yung pwede natin gawin kasi napapansin ko po ganito. Especially pag bago kayo sa detachment. Ngayon, pag nagtagal na, maintain na po natin yan. Kailangan, hindi tayo sa simula lang, napaka-aggressive natin. Talagang gusto mahusay. Pag nagtagal na, nawawala. Dapat, the mere fact na tumatagal po tayo, nagkakaroon tayo ng burning desire na higit nating pag-ibayuhin or kung talagang andun na, nakapig na, okay na, maintain na po natin. Huwag tayong para tayong una ang bilis, bilang hina, pahina hanggang sa nawala na. Nagiging over-complacent na dapat po hindi. Dapat the mere fact na nagtatagal, lalo nating na-push through yung dapat na implementation ng rules. Napakahalaga po yan. Okay? Yung laging make a report, suggestion, and then request kung kinakailangan. Ganun po, kailangan lagi po nakapabay para at least alam ng ating management na alam natin yung ginagawa natin. Diba? So kung nagagalit sila yung mga staff, normal po yun. Walang natutuwa talaga sa mga officers, especially na alam namin yung trabaho is tama. Magagaranti lang po yan na kapag kayo nagtatagal na sa client ninyo. Na ibig sabihin, hindi ka mahigpit o ano, tama lang yung ating pinatutupad. Dapat po ganun po tayo. Dapat laging may puso, may pagmamahal. Hindi pwedeng bara-bara tayo pa nag-implement. Kailangan, pag nandyan sila, kausapin, ano ba kailangan ninyo? Pero alam nila yun, kasi mararamdaman nila yan na ikaw, maayos ang trabaho mo, ginagampanan mo lang, although meron silang mga negative, pero pag napag-isipan nilang mga yan, tama naman sila, na-report kami kasi trabaho ng security guard po yan. Ganun po lagi, huwag tayong makontrol na kasi minsan may mga officer na, yun na, lumangungutang ngayon sa mga staff, ma-implement ang tama, kaya dapat ang officer po, malagi kayong hindi naman pagyayabag na lagi kang meron. Dapat naman kasi may sweldo ka na, may allowance ka pa, hindi, pangungutang ka pa dyan sa mga subordinate mo. Bababa po ang kalidad natin. Dapat tayo ang nahihiraman, kung meron ka, tayong tumutulong, or tulungan man tayo in a way na talagang kailangan. Pero yung always na lang, pang-kape, pang-garilyo, pang-merienda, kukuha pa sa mga subordinates mo, sa mga officer mo, wala po. Bababa yung pagiging officer mo. Ano po sa simula, okay lang yan, pero pa nagtagal, gagamitin na nila yan. So, ingat po palagi tayo mga officer. Ngayon, kung dun parte naman ng agency, kung talagang ito po ganun nga nangyayari sa ating followers na siya pa yung nire-report, dapat naman hindi. Pagtibayin po natin kung ano ba yung ginagawa ng ating officer. Kasi kung ganyan, mawawalan tayo ng officer na mahuhusay, di ba? Kasi sabi ko nga lagi, sinasabi ko sa vlog ko na kapag okay ang report ng security officer at ng client, how much more ang agency? Diba? Ang pinag-iingatan dyan is the contract. Ang hirap gumawa ng kontrata, ang hirap
pumasa sa mga bidding, and yet pag okay ang officer nyo, may naiingit, gagawa ng kwento. Marami pong ganyan, hindi naman lahat. Mostly, yung mga staff din ng agency ang gumagawa niyan. Meron mga tao na ililipan, palitan si ganito, gawin dapat tayong officer, wag stand firm. Kung kailangan mong sagutin ka na, puntahan yung pinakamayari, kausapin. Huwag kayong pagkainan lang itakot na hindi dapat buwang loob yung mga officer. Kung tama, ipaglaban mo yan. Lalo yung mga tao ninyo. Dapat, sunod na vlog ko yan, dapat ang mga tao natin, pinaglalaban natin yan ng tama. Hindi dapat matanggal yan kahit gusto nyo i-request. Hindi. Kung kinakailangan ikaw ang mag-request na alisin yan, do the best. Kung makakasila sa detachment dahil ikaw ang nakakaalam yung performance sila na hindi na masyadong rampant na yung ginagawa nilang mga negligence. Request to the management, papirmahan natin, idalhin sa agency. Kailangan yon, hindi yung para sabihin sirain ang detachment, hindi. Makikita ng management na may mga report ka na tama ang ginagawa mo, sinuportan ka, sinayin yan, so dapat replace. Kailangan, ganun dapat ang officer. Meron kang isang salita na yung salita mo hindi para makasira, kundi maayos, mabago yung kanilang pananaw sa buhay na para hindi na magtagal na ganun sila. Kasi kailangan din ma-improve yung growing nila, na handle mo sila, na palipat sila na to the point na sinira mo yung kanilang hanap buhay. Hindi. Ang aim mo dun is hindi ka masira, baka magbayad ka pa dito. At least maramdaman mo yan pag nato ka na sa iba na wala ka ng pag dumating sa peak na lahat binigay mo na, sinustain mo na, tinuruan mo na, despite wala pa rin pagbabago. So pwede na po yun. Dapat marunong po tayo sa mag-handle po ng ganyan sitwasyon, lalo sa mga tao natin, wag sa mga iba. Dapat nakikita rin natin, na-handle natin mga tao. Kung sa security, nakikita sa mga tao natin yan na kung ano yung ginagawa natin sa ibang mga staff ng ating client, malalaman nila sa mga card nga niyan, talagang pag mali, inaalam talaga nila eh. So ganun po yun. Kasi pagka may one-sided lang po tayo, mahirap. So ganun po, kung alam naman nila na tama yung ginagawa, ilaban mo po yun. Yung ating officer na nagtatanong, kaya ako po pinlag to para sa kanya, at least kung tama, go ahead sir, gawin mo yung tama, makipag-cooperate ka, makipag-usap ka sa kanila kung ano yung dahilan kung bakit ganito, ganyan. Gumawa ka ng report, mag-ano ka ng mga records mo kung bakit ba pinapatupad yan, para malaman nila na wala kang sinisira. Ang aim mo lang dyan is yung trabaho mo, ma-implement natin ng tama, which is yun naman ang dapat at gusto ng ating agency ma-implement, kung ano yung transaction or yung contract between the client and the agency, maibigay natin ng tama sa client, na sa ganun magtagal ang ating kontrata, and at the same time yung mga tao na handle natin, mga security personnel, hindi palipat-lipat. Tumagal kayo ng 1 year, 2 years, 3 years din sa inyong client, isang malaking ano na rin po yan. Lalo pag dumating sa point na nag 5 years na kayo onwards, and then binigyan kayo ng award ng client, isang hindi kayabangan po yun. Ibig sabihin, nare-recognize nila yung hirap na ginagampanan mo dyan as an officer, which recognize also to your agency, kasi dun tayo naka-contract sa agency natin. So mas maganda po ang report ng admin, ng security personnel, especially the agency. So maraming salamat po, ingat po sa atin, at I hope po nakatulong po sa isa natin followers. Shout out sa iyo sir, keep up the good work, and God bless po sa atin.